Dinobots transform! What? I said Dinobots transform! Hey, you! Who is you? Don't you dare tell me when to transform! I don't even know you! Dude! I'm Dinobot! What? Hey yo, Prime! You're in the wrong show! Oh. My bad. And here's the toy that we're going to review for today. This is the YOLO Park Beast Wars Transformers Maximals Dinobot. And before we start, special shout out again to YOLO Park for sending us this Maximals Dinobot for us to review here on our channel. Once again, YOLO Park, thank you so much. And as you can see here, ganitong klaseng packaging meron siya sa harap. And may window na yan na pwede natin makita agad yung actual unit natin sa loob. But wala na siya dito kasi nag-unbox na tayo nung nag-live tayo. Kabilang side ng window is may konting bio dyan si Dinobot. And obligatory product shot niya ng front and back side. And sa likod, obligatory product shot ulit ni Dinobot na meron na rin instructions dyan kung paano natin siya ma-assemble. At the side, si Maximals Dinobot. Kabilang side, Maximals Dinobot. And on top, Beast Wars Transformers 30 years, and at the bottom, Beast Wars Transformers. Pag na-unbox natin si Maximals Dinobot, meron lang siya mga accessories din nakasama dito. Unahin na natin itong kanyang laser eye. Yan ang pinaka-itsura niyan. Kakabit mo yan dito sa parang pinaka-isa niyang accessories, which is yung kanyang eye. Pwede natin ipalit sa head niya mamaya. And kakabit mo lang yan dyan. Para siya may laser eye or laser shark. Meron pa isa pang eyes din dito, pero parang iba lang yung shape ng pinaka-eyes niya. Yan, parang ganyan yun. Parang squarish na yung type. Meron din siyang kasama dito mga alternate face or mouth and nose. Pero parang konti lang naman yung difference eh. Ayan no? Parang mas masaya lang siya dito compared dito sa isa. Pero ang pinagtataka ko dyan is may may magkaiba na pagsusuksukan ka ng mga iba pa niya accessories eh. Like this one, parang dito yata sasakto yung isa yung yan dito. So yun ang pinagtataka ko rin dito sa accessories nila kasi supposed to be itong accessories na to kasya siya sa iba pa niya accessories. Pero apparently itong laser eye natin particular lang siya dito sa ganitong klaseng mouthpiece. Hindi siya pwede dito sa isa pa nating na pag sinubukan ko naman tong isa pa nating eyes dito parang hindi rin naman siya ganung sasakto. So I really don't know para saan itong mga extra parts pa niya na ito. Moving right along, dito na tayo sa ating main figure na si Dinobot. Check muna natin pinaka-overall details niya. Ayan ang pinaka-face niya. Ang ganda din. Nice. May mga silverish outline pa siya. Ang ganda yung texture ng body niya. Kuhang-kuha din talaga sa screen. Look at those details. Ang ganda. Napakaangas ng details na yan. Yan, si Dinobot. Ang ganda. And para sa kanyang articulation, sa head niya, narorotate yan 360. May look up siya na ganyan. And look down na ganyan. Ang ganda ng look down niya. Actually, yung neck niya dito na e-extend pa sa likod. So, iba pa yung look down niya from this part ng neck niya and iba pa yung extend nung sa neck niya doon. So, good. Ang ganda ng articulation dito ni Dinobot sa pinaka-head niya. Next, isa kanyang shoulder na meron siyang butterfly joints dito. Then, para sa kanyang Creed moment, ang kanyang arms wide open. Ang ganda. Open na open talaga. And of course, narorotate yung shoulder niya 360. Sa bicep niya, narorotate din yan. And yung kanyang muscles, elbow bend. Ang ganda kasi double jointed din dyan. Next, dito na sa kamay niya, narorotate din yan 360. Pagdating sa fingers niya, lahat yan articulated pero yung pinakadulo lang. Yan. Pero which is good pa rin. Lahat yan, na-articulate mo isa. Next is dito na sa kanyang chest part na meron lang siyang tiltage dyan, left and right. Wala nang crunch dyan sa part na yan. Pero meron siyang ab crunch naman dito sa pinaka-stomach area. Pero konti lang din eh. And then of course, narorotate yan 360. Next is sa kanyang legs, yung kanyang Van Damme split hanggang ganyan lang, not unless bibigyan mo siya ng clearance para mas mag-split pa siya ng ganyan. Meron siyang leg extend kahit papaano. Ayan, no? Pwede mo siyang leg extend na ganyan para sa kanyang high kick. Ang taas ng high kick, kaya nga high kick.
And then yung kanyang back kick hanggang ganyan, which is good. And then meron din siyang rotation dito sa kanyang thigh part. And yung kanya knee bend hanggang ganyan lang. Medyo humaharang kasi itong part na to kaya hindi niya ma-fully bend yung kanyang knees. Next is yung kanyang paa, may up na ganyan and down na ganyan. May tiltage din siya na left and right na ganyan. And may up na ganyan and down na ganyan sa toe part naman niya. And also dito sa mouth niya may articulation din pala yan. Pwedeng mag-open and close yung pinaka-mouth niya dyan. But ito lang yun yung mouth lang niya na yan ang pwedeng mag-close open. Compared dito sa mga alt face niya na hindi na na-articulate yung mouth. Para sa isa pa niya accessories, nandito naman yung kanyang blade. Actually, itong blade niya na to, yan, pwede mong matanggal lahat yan if you want. And then, pwede mong ikabit yan dito sa kanya. Yan, pag ganyan. If you want lang naman, para siyang si Spider-Man. Or, if you want, i-assemble mo na lang siya. Ganyan. And then, kabit mo din itong part na to. Yan. And then, tsaka mo ikabit itong peg na to dito. Pag ganyan. Yan. Tapos, parang hawak niya yung kanyang sword na ganyan. Which is better. Kasi ganyan naman talaga yung silbi ng sword niya na yan. Or if you want, gamitin natin itong buntot niya. Well, sad to say, itong buntot niya na to, sa mga original na Dinobot, na ko-close pa dapat to. Kung nga maintindihan dito, ba't di na lang nila nilagyan ng dalawang pin dyan? Para at least pwede mo pa rin ma-close itong tail part niya. Kasi parang nakaka-tempt talaga na i-close siya Pero apparently, wala. Naka-fix lang siyang ganyan. As in, mahaba siyang ganyan. Yun ang sad part dun. And then, kakabit na lang natin ito dyan. Then from there, pwede natin na ikabit dito sa kanyang kamay. I-peg lang din natin yan dyan. Yan. And then, may gimmick yan na pwedeng umikot-ikot yan. Yan. So, pwede siyang mag-helicopter. I think dito sa weapon niya, pwede pa nga natin itong ipataas ng ganyan. Ayun, pwede rin. Pwede rin if you want, pero medyo maluwag. Obviously na parang hindi ganyan yung part na yan. So, pag pinahawak sa kanya. Yun, it's up to you kung paano nyo gustong paglaruan yung Dinobot ninyo. Now, para sa height dito ni Dinobot, hindi na natin extend yung leg niya hanggang sa tip nung ulo niya, mga nasa 8.25 inches ang height niya. Ang maganda niyan, compare pa natin siya sa iba pa nating YOLO Park, tulad ng ating AMK series din. Kasama niya sa line na si Optimus Primal. Yun, pareho silang OG Beast Wars. We also have here our AMK Pro Series na G1 Megatron. AMK Pro Series na Transformers Live Action Rise of the Beast Scourge. We also have here our Hasbro Bayverse Starscream. Our YOLO Park AMK Pro Series IDW na si Tarn. And of course, our AMK Mini Series Bayverse Optimus Prime. So, yan ang ating height comparison. If you are planning to buy this YOLO Park Beast Wars Maximals Dinobot, ang price range niya based na lang sa ibang AMK release din ng YOLO Park. Kasi as of now, filming this video, wala pang particular na Beast Wars Dinobot sa mga local market. So, roughly around 1,500 up to 1,800 din siya since AMK series lang din naman itong Dinobot na ito. But again, depende yan kung saan specific market kayo makakuha or makakabili ng copy nyo ng Dinobot na ito. There you have it now guys, na ang ating YOLO Park AMK series Beast Wars Transformers Maximals Dinobot. What do you think of this Dinobot? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, ang ganda talaga ng pagkaka-execute dito ng YOLO Park kay Dinobot. As in talagang tulad nung kanilang isa pang ni-release na si Optimus Primal, talagang screen accurate dito si Dinobot. When it comes doon sa pinaka-overall details ni Dinobot, talagang kuhang-kuha nila kung ano itsura niya sa screen. Kahit na medyo magaan siya, maganda naman yung texture ng body niya, feeling ko sulit talaga itong AMK series na Dinobot na ito. Considering na may mga accessories din naman, weapons na binigay sa kanya, goods na goods talaga itong Dinobot na to. Ang pinaka-downside lang for me is yung mga iba niya accessories tulad ng kanya mga iba pang faceplate and even itong laser eye niya, since hindi ko na yung ginawa dito sa video natin because it will take time.
It will take time para lang tanggalin mo itong head niya dyan, and then tanggalin mo tong side na to, tanggalin mo tong buong face niya, at ipapalit mo itong face na to para ikabit itong eye na to, na ibabalik mo ulit yung pisngi niya, at ibabalik mo rin itong headpiece niya dyan, at yung back piece dito ng head niya, para lang magkaroon siya ng laser eye. With all that trouble, parang ayoko nang pagdaanan ulit at mag-consume ng time for the sake lang na ikabit to. I hope na nagkaroon sila ng much better or mas mabilis pa na process. Pwede sigurong tanggalin lang itong head na to, tapos ito lang part na to ang pwedeng tanggalin sa kanya para ikabit na to. Astig pa naman sana tong laser eye niya. So, for me, yun ang isa pinakamalaking downside. Other than that, siguro itong tail din niya, 2 pin lang sana ang nilagay nila. Goods na sana ako dito sa accessories niya na ito. Pero, hindi rin nila ginawa yan. But overall, sobrang ganda ng details ng Dinobot na to. Ang ganda ng articulation. And I'm sure kung Beast Wars fan ka, talagang mag-e-enjoy ka sa Dinobot na ito.